Ang binatang si Lu Sheng ay nakaupo pa rin sa hapagkainan, habang sa kabilang linya, sumagot si Wang Yan. Ito ay dahil masyadong maraming tao sa departamento ng militar. Kailangan kong mag-ingat sa pagsisiyasat ng kaunti. Kapag may balita, agad kitang ipapaalam sa inyo. Nagtanong pa si Wang Yan, at kung matapos matuklasan, dapat ko ba siyang tulungan ng kaunti? Ang binatang si Lu Sheng, habang pinupunasan ng panyo ang sebo ng pagkain sa kanyang bibig, ay sumagot, "Sanggayon, hindi na kailangan. Ipaalam mo lang sa akin ay sapat na. Gawin mo na ang dapat mong gawin." Sumagot si Wang Yan ng opo, at sinimulan ang dawaing ipinagkatiwala ni Lu Sheng. Si Lu Sheng ay kumain ng sobra, busog na busog ang tiyan, at nanlalalim ang mga mata sa antok. Humingab na malalim si Lu Sheng, ang antok ay dumating na parang alon. Mabilis siyang nakatulog sa kanyang upuan sa silid kainan. Sa panaginip, muling lumitaw si Lu Sheng sa pamilyar na sira-sirang kalye. Sa di kalayuan, nang makita ng mga zombie ang binata, mabilis silang sumugod. Kaswal na iwinagayway ni Lu Sheng ang kanyang kamay at sinabi sa mga zombie, "Hindi tayo lalaban ngayon, pagod ako. Sa ibang araw na lang." Pagkatapos sabihin iyon, dali-dali niyang in-access ang impormasyon na system. Mabilis na tiningnan ng binata ang information panel sa system interface upang tingnan kung may bagong enhancement potion ba. Tutal, nakakuha na rin siya ng maraming puntos ng kontribusyon nitong mga nakaraang araw. Kailangang gamitin ang mga yaman. Samantala, sa isang pulong ng puno ng command ng ikasyam na sonang pandigma, isang kamay ang malakas na humampas sa mesa habang bumulalas ng may di makapaniwalang tono. "Ano?" Ang matandang general ng departamento ng militar ay biglang tumayo mula sa kanyang upuan. May di makapaniwalang ekspresyon, tinitigan niya si Xia Dingjun na nasa harapan niya, nagtatanong, "Combat power na 12.5 stars." Isang malakas na presyon ang bumagsak kay Xia Dingjun, parang 1,000 kilong boto. Bahagyang nanigas ang katawan ni Xia Dingjun. Sa isang banda, pilit niyang nilalabanan ang nakakatakot na presyon mula sa matandang general. Sa kabilang banda, seryoso siyang tumango at sinabi, "Opo, personal ko itong nakumpirma. Talagang mayroon siyang combat power na peak grandmaster, mas mataas pa sa akin." Biglang lumuwag ang presyon sa hangin. Ang mga mata ng matandang general ay nagliwanag. Tumawa siya ng malakas at bumulalas. "Magaling. Magaling. Sa wakas, may magandang balita. 12.5 star combat power, isang 19 taong gulang na grandmaster, at isa pa siyang peak grandmaster." Hindi alam na matandang general kung anong mga salita ang gagamitin para ilarawan ang kanyang kagalakan sa sandaling iyon. Kapag ang isang martial artist ay umabot sa 8 antas ng grandmaster, ang agwat sa pagitan ng mga tao ay lalaki ng husto, higit pa sa anumang agwat sa mga naunang realm. Maging ito ay pinalaking sobra-sobra. At ang dahilan para sa ganitong sitwasyon, bukod sa oras pagkatapos pumasok sa Grandmaster Realm, ang pinakamahalagang dahilan ay ang potential. Kung mas malaki ang potential, mas mataas ang limitasyon ng combat power na maaring maabot, kaya mas mabilis na lumalaki ang agwat sa pagitan ng mga Grandmaster. Kaya nabubuo ang pagkakaiba na milyon-milyon, 10-10 milyon, o kahit daan-daang milyong puntos ng combat power. At ang ganitong uri na potential ay masasabi ring manifestasyon ng pundasyon ng martial arts. Kung mas matatag ang pundasyon ng martial arts, mas mataas ang pinakamataas na limitasyon ng combat power. Ito ay isang madaling maunawaang prinsipyo na naiintindihan na sinumang nagsasanay na martial arts. Ngunit ang pag-unawa ay isang bagay, ang magawa ito at kung paano ito gagawin ay ibang usapan. Minsan, ito ay ilang malilit na detalye lamang na ginawa ng iba ngunit hindi mo ginawa. Ngunit pagdating sa 8 antas ng Grandmaster Realm, magiging dalawang magkaibang combat power na may malaking agwat. Ang kasabihang ang 1,000 milyang deck ay masisira ng pugad ng langgam ay hindi isang kaswal na kasabihan. Maraming prinsipyo, kung hindi mo naiintindihan sa critical na sandali, kapag nagintindihan mo na ngunit gusto mong bumalik para punan ito, wala nang pagkakataon. Nakakita na ang matandang general na napakaraming kahangahangang martial arts geniuses, ngunit sa huli ay nawala sa 8 antas ng Grandmaster. Ito rin ang dahilan kung bakit si Lu Sheng noon, bagamat isang batang master, sa mata ng departamento ng militar, hindi siya gaanong pinahahalagahan. Maari lamang siyang ituring na isang martial saint seed na nangangailangan ng atensyon at pag-alaga. Maging ang maraming matataas na opisyal noon ay hindi gaanong pinahahalagahan ang potensyal ni Lu Sheng. Dahil ang bilis ng kanyang pag-abot sa Master Realm ay talagang napakabilis, ang oras ng pag-breakthrough ay masyadong maikli, kaya mahirap na hindi pagdudahan ng mga tao. Si Lu Sheng ang batang henyo na may nakasisilaw na ningning. Kung ang kanyang talento ba ay naubos na o hindi, gayon ay may sagot na. Ang 12.5 star combat power ay sapat na upang ganap na durugin ang mga dating pagdududa ng departamento ng militar. Sa grupo ng 7 luminaries na pinakapahalagahan sa buong silangang sonang pandigma, ilan ang makakaabot sa antas na ito. Hindi na maaring tawaging martial saint seed si Lu Sheng, kundi dapat tawaging may martial saint potential.
May sapat siyang kwalifikasyon para opisyal na subukang abutin ang Marshall Saint Realm. Ang kanyang potensyal ay lubhang kagulat-gulat. Ang matandang general ay masayang naglakad-lakad sa tabi ng kanyang mesa. Noon pa man ay napansin na niya at medyo hinangaan si Lu Sheng. Gayon, binigyan siya ni Lu Sheng ng ganito kalaking sorpresa. Talagang hindi ka panipaniwala. Biglang may naisip ang matandang general. Si Yufei na 1,182 any division ay nakabalik na, tama ba? Gantimpalaan mo siya ng husto para sa akin. Nakahanap siya ng napakatalinong henyo para sa ating hukbo. Ha? Opo, Commander. Tumango si Xia Dingjun bilang pagsang-ayon at mabilis na umalis. Samantala, sa loob ng warzone, 2 anino ang magkasabay na naglalakad. Aking mahal na warzone. Si Qin Shaojun ay nakahawak sa kanyang mga pisngi. Ang mukha ay puno ng pag-relax at kasiyahan. Sa wakas, nakabalik na ako. Na-miss ko ito ng husto. Sinulyapan siya ni Dong Qingzue at tahimik na lumayo ng kaunti. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkadisgusto. Ang baho mo nitong mga nakaraang araw. Umuwi ka muna mamaya at maglinis ka. Mamaya, pagkatapos mong maligo, hanapin natin si Lu Sheng para sabay-sabay tayong kumain na hapunan. Sinabi ni Qin Shaojun ang kanyang plano kay Dong Qingzue. Nagtanong pa si Qin Shaojun, ayos lang ba sa iyo? Nag-alinlangan sandali si Dong Qingzue, umiling at sinabing, hindi ako sasama. Ikaw na lang ang sumama sa kanya. Agad na nagulat si Qin Shaojun, ha? Bakit? Pagkatapos, nag-krus ng braso si Qin Shaojun, kumunot ang no at nagpatuloy, napapansin ko, may kakaiba sa iyo kamakailan. Mula nang dumaiting si Lu Sheng sa warzone, hindi, mali. Dapat sabihin na mula nang sumali si Lu Sheng sa National University Martial Arts Tournament, nagsimula ka nang maging ganyan. Sa tuwing babanggitin ko si Lu Sheng, palagi kang kakaiba. Lumapit si Qin Shaojun at tinapik ang balikat ni Dong Qingzue. Magkaibigan tayo mula pagkabata hanggang paglaki, may tuturing na tayong childhood sweethearts. Magsabi ka na totoo sa akin. May gusto ka ba talaga kay Lu Sheng o wala? Nang marinig ito, nagkuyom ng kamao si Dong Qingzue sa galit. Malamig niyang itinutok ang kanyang spiritual weapon sa lig ni Qin Shaojun. Sumabog ang kanyang spiritual power, ilang hexagonal darts na may bahid pa ng dugo na mutated beast na hindi pa nahuhugasan ang tahimik na lumitaw sa tabi niya. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, tatahin ko ang bibig mo. Napangisi si Qin Shaojun at sinubukang pakalmahin siya. Ang tapang mo naman. Ang tapang. Dahan-dahan lang tayo mag-usap. May solusyon naman sa lahat. Dali-daling tumalon si Qin Shaojun sa gilid, ngunit hindi pa rin tumigil ang bibig. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong lokohin. Mula elementarya pa lang, nagsimula na akong makipag-date. Kung hindi ako nagkakamali, ang bilang ng mga babaeng na date ko ay hindi man 1,000, pero ilang daan na rin. May ilang anak na rin ako sa labas. Yang maliit na lihim mo, bulag lang ang hindi makakahalata. Nakatayo lang si Dong Qingzue, bahagyang tumataas baba ang kanyang dibdib. Nag-concentrate siya ng kanyang spiritual power. Parami ng parami ang hexagonal darts na lumilitaw. Biglang lumamig ang kanyang aura. Naramdaman ni Qin Shaojun na nanindig ang kanyang anit at naghanda ng tumakas anumang oras. Huwag ka nang magalit. Ngunit pagkatapos ng 10 segundo, ang lamig sa paligid ni Dong Qingzue ay mabilis na nawala. Ang makapal na hexagonal darts ay bumaba rin. Kalmadong nagtanong si Dong Qingzue, anong gayon kung gusto ko siya? Anong gayon kung hindi? Nakahinga na maluwag si Qin Shaojun. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita para magbigay na temtem na payo. Tama yan. Maging tapat ka sa sarili mo. Kung gusto mo siya, sabihin mo sa kanya. Si Lu Sheng ay isa palang master ngayon, malayo pa sa pagiging martial saint. Ngunit ang pagiging grandmaster ay tiyak na madali para sa kanya. Sa ganitong potensyal, bukod sa akin, ilan pa ang mahahanap mo sa tabi mo? Tiningnan ni Dong Qingzue si Qin Shaojun na may hindi maintindihang tingin. Nagpatuloy si Qin Shaojun na parang walang napansin. Hindi mo sinasabi. Dahil ba sa tingin mo mas matanda ka sa kanya? Hindi kasing ganda ng kanya ang talento mo sa martial arts. Pangit pa ang ugali mo. Lahat ng aspeto mo ay hindi bagay sa kanya. Kaya ka ba na-insecure, tama ba? Nang marinig ito, naggalit ang ngipin ni Dong Qingzue. Qin Shaojun. Bumuntong hininga siya. Bahagyang lumitaw ang mga ugat sa noo ni Dong Qingzue. Pilit na pinipigilan ang pagnanasang manakit. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang sinabi, may bahagi diyan ang mga dahilan. Diyos ko! Biglang bulalas ni Qin Shaojun, may hindi makapaniwalang ekspresyon habang tinitingnan si Dong Qingzue. Sinabi niya na may paghanga, sinusubukan lang kita, pero hindi ko akalain na talagang may gusto ka kay Lu Sheng. Agad na lumingon si Qin Shaojun, pakiramdam niya ay sumasakit ang ulo niya, at sinabi, estudyante mo siya. Alam mo ba kung ano ang tawag sa ginagawa mo? Hindi rin alam ni Dong Qingzue kung paano sasagutin. Patuloy na lumapit si Qin Shaojun at bumulong sa tenga ni Dong Qingzue. Pwede nang gawing pelikula to dito sa bansa.
Si Dong Qingzue, na namumula sa hiya, ay biglang nag-apoy sa galit. Qin Xiaojun, mamatay ka na. Sumugod si Dong Qingzue at binugbog si Qin Xiaojun. Ilang bukol ang tumubo sa ulo ni Qin Xiaojun. Nakanguso siya, 2 linya ng luha ang dumaloy habang nagmamakaawa. Naalala ni Qin Xiaojun ang kasabihang, ang pagtakas ang pinakamagandang diskarte. Agad siyang tumakbo para iligtas ang buhay, habang walang tigil na nagmamakaawa ang bibig. Ete, mali ako. Nagbibiro lang ako sa iyo. Huwag mo na akong saktan. Huwag na. Paano mahuhulog si Dong Qingzue sa parehong bitag mula ilang minuto lang ang nakalipas? Sumigaw siya, maniniwala ako sa iyo. Kakaiba yon. Pagkatapos tumakbo ng ilang sandali, huminto si Qin Xiaojun, hinihingal. Si Dong Qingzue ay nagdiwang, haha. Hindi na makatakbo. Takbo pa. Bakit hindi ka na tumatakbo? Kapag ginalit mo ako, mamamatay ka lang. Lumitaw ang mabangis na ekspresyon ni Dong Qingzue na ikinatakot ni Qin Xiaojun. Kaya, humiga na lang si Qin Xiaojun sa lupa at nagkunwaring kawa-awa. Huwag mo na akong saktan. Kita mo naman, personal kong sinusuportahan kayong dalawa na magkasama, taas ang 2 kamay at 2 paa. Nagpatuloy si Qin Xiaojun sa pagtaas ng kamay at pagtatalumpati. Anong panahon ng gayon? Ano naman ang agwat na edad ninyong dalawa? Ang isang master na mahigit 100 taong gulang na nagpakasal sa isang 18 taong gulang na high school student ay matagal nang hindi mainit na balita. Hindi man lang makapasok sa top 100 hot news. Sa totoo lang, bagay na bagay kayong dalawa. Pagkatapos magsalita na matagal, natuyo na ang lalamunan ni Qin Xiaojun. Bumili siya ng isang lata na inumin mula sa vending machine at uminom na ilang lagok na malamig na pamatid-uhaw. Nagpatuloy sa pagyayabang si Qin Xiaojun. Noong pumasok si Lusheng sa training camp, naramdaman ko na agad na may hitsura kayong mag-asawa. Bagamat natutuwa si Dong Qingzue, sumigaw pa rin siya na may pagbabanta. Qin Xiaojun, gusto mo ba talagang mamatay? Huwag. Huwag. Hindi na ako magsasalita ng kung ano-ano. Namutla ang mukha ni Qin Xiaojun, mabilis niyang ibinalik ang kanyang pagiging seryoso at sinabi, gusto mo bang tulungan kitang alamin ang tungkol kay Lusheng? Pakiramdam ko, may gusto rin siya sa iyo. May kasabihan sa mundong ito, walang binatang hindi nagkakagusto sa kanyang magandang guro. Namula ang mukha ni Dong Qingzue na parang kamatis. Agad na kumislap ang magagandang mata ni Dong Qingzue. Ang kanyang ekspresyon ay tila medyo nag-alangan. Sa huli, umiling pa rin siya at tumutol. Kalimutan mo na. Impossible yan. Instinctively niyang hinawakan ang silver na kwintas sa kanyang lig. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Natatakot ka bang tanggihan kanya? Natatakot ka bang hindi mo na siya mahaharap muli? Dinibdib ni Qin Xiaojun at malakas na sinabi, nandito ako, walang posibilidad na mabigo. Hindi tulad na iniisip mo, mahinahong sinabi ni Dong Qingzue. Dahil hindi sila papayag na magkasama kami ni Lusheng. Nagtatakang kumunot ang no ni Qin Xiaojun. Sila? Sino sila? Pagkalipas na 1 segundo, tila may nalala siya, naging pangit ang kanyang mukha at nanlaki ang mga mata. Ang ibig mong sabihin, yung 2 kuya mo. Hindi nagsalita si Dong Qingzue, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila nagsasabi na ng lahat. Bumuka ang bibig ni Qin Xiaojun na gustong magsabi ng isang bagay, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Siya at si Dong Qingzue ay lumaki sa isang malaking compound noong bata pa sila. Medyo alam niya ang sitwasyon sa pamilya ni Dong Qingzue. Ang 2 kuya ni Dong Qingzue, ang isa, si Dong Poqian, ay kasalukuyang nasa Central na Sonong Pandigma, may lakas ng Peak Grandmaster, isa sa mga martial saint prospects na pinapahalagahan ng Warzone. Ang isa pa, si Dong Shengji, ay napakahirap ding sukatin. Sa edad na 8, ipinadala na siya sa Transcendence Dodo. Sa edad na 16 na, tinanggap siya bilang disipulo ng isang Transcendence Martial Saint. Sa edad na 25, naging ikatlong disipulo siya ng banal na mandirigmang si Miao Zi. Gayon, langit lang ang nakakaalam kung anong antas na ang naabot ng kanyang lakas. Bagamat magkaiba kami ng ina, tinatreto nila ako na parang tunay na kapatid. Mula pagkabata, palagi nila akong pinoprotektahan. Noong bata ka pa, hindi rin ilang beses kang nabugbog nila. Nang marinig ito, napahawak sa baba si Qin Xiaojun at nag-isip, sa bagay, tama nga naman. Dahil din sa 2 kuya na yon kaya hindi ako nangahas na magkaroon na anumang iniisip tungkol kay Dong Qingzue. Masyadong malaki ang pressure. Nang maalala niya ulit, nanindig ang kanyang anit. Ngunit bigla, hindi alam kung saan kumuha ng lakas ng loob, itinapak ni Qin Xiaojun ang isang paa sa upuan at sumigaw, kahit na ano pa. Ang sobrang pagiging protective sa kapatid na babae ay sakit din. Maghanap ka ng oras para ipatingin sa doktor ang 2 kuya mo. Masyado silang nakikialam. Marami naman kayong magkakapatid, hindi lang sila ang kapatid mo. Magkapatid lang kayo sa ama. Anong karapatan nilang pakialaman ka? Mapilyang sumagot si Dong Qingzue, mukhang pwede mo na silang kausapin mismo.
Nag-message lang ang pangalawa kong kuya, malapit na siyang pumunta dito sa Warzone para bisitahin ako. Ano? Napatalon si Qin Xiaojun na parang asong naapakan ng buntot, natataranta. Si Dong Shengji, pupunta sa silangang sonong pandigma. Si Qin Xiaojun ay may kabadong ekspresyon na tumingin sa paligid, na para bang ang taong binanggit niya ay nagtatago sa kung saan at maaring lumitaw anumang oras. Huwag kang mag-alala, wala pa siyang gayon, nag-isip si Dong Qingzu at sinabi. Mukhang may hinahatid siya tapos dadaan na rin para gawin ang sarili niyang mga bagay. Nagbago-bago ang ekspresyon ni Qin Xiaojun, mabilis na kumislap ang kanyang mga meta. Kahit na ganoon, hindi naman tiyak na hindi sila papayag na magkasama kayo ni Lu Sheng. Si Lu Sheng ay sapat ng mahusay. 19 taong gulang pa lang siya, isa ng batang master. Ano pa bang gusto nila? Tiningnan ni Dong Qingzu si Qin Xiaojun at temtem na sinabi. Kung gusto ko ba si Lu Sheng o kung gusto ba ako ni Lu Sheng, hindi mahalaga. Sinabi na nila sa akin. Ang background ng pamilya at lakas sa martial arts ay dapat na aprobado man lang nila. Nautal si Qin Xiaojun, hindi makapagsalita. Ang background ng pamilya at lakas sa martial arts ang dalawang malaking agwat sa pagitan nina Lu Sheng at Dong Qingzu. Ang mataas na peder na itinayo ng ilang henerasyon ay hindi ganoon kadaling sirain. Ang isang master, sa mata ng ordinaryong tao, ay isang napakalaking tagumpay na. Ngunit sa mata ng mga pamilyang may tuloy-tuloy na pamana na master o kahit grandmaster ay itinuturing pa ring baguhan. Ang tanging bagay na may pagmamalaki ni Lu Sheng ay ang kanyang nakakatakot na talentong gayon. Ngunit ito lamang ay malinaw na hindi sapat sa mata ng dalawang sister complex demons. Sa pag-isip nito, maging si Qin Xiaojun ay hindi may wasang malungkot para kay Lu Sheng. Napakakalma ni Dong Qingzu nang sabihin kay Qin Xiaojun, ang bagay na ito ay wala namang patutunguhan sa simula pa lang. Kung gusto ko si Lu Sheng o hindi ako gusto ni Lu Sheng, hindi talaga mahalaga. Kung ito ay isang bagay na talagang walang kahihinatnan, bakit pa hahayaang mangyari ito? Kilala mo naman ang ugali ko, di ba? Kailan ko ba pinansin ang pagkakakilanlan, edad o status? Bumuka ang bibig ni Qin Xiaojun at sa huli ay nasabi lang niya na may pagkadismaya, nakakainis naman. Hindi napigilan ni Qin Xiaojun na pisilin ang lata na inumin. Hindi naman tiyak. Dapat may paraan. Kahit ano pang sabihin ng pamilya. Kung ako ay isang martial saint, tiyak na ipapakasal kita kay Lu Sheng. Gusto kong makita kung yang dalawang sina Dong Pochen at Dong Shengji ay mangangahas na umutot man lang. Tingnan natin kung mangangahas pa silang magsalita. Natatawang sinabi ni Dong Qingzu, mag-breakthrough ka muna sa Master Realm bago mo sabihin yan. Si Dong Qingzu naman ay nanatiling kalmado ang ekspresyon. Habang naglalakad, madalas niyang hinahaplos ang silver na kwintas sa kanyang league, na tila kontento na siya roon. Dumaan siya sa tabi ni Qin Xiaojun at bumulong, pero salamat sa iyo. Nagtatampong suminghal si Qin Xiaojun, AMA. Ang kanyang pagnanais na paglapitin sina Lu Sheng at Dong Qingzu ay medyo nabawasan na rin.